ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa buhay ng ating Panginoon habang nandito po siya sa lupa, kung ano po yung mga ginawa niya at kung paano niya ipinakita na siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayong mga makasalanan. Ay matatagpuan po sa Mark chapter 1 verse 14 to 28. So akin na lang pong babasahin at sundan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Mark chapter 1 verse 14 to 28. Ito po ay nahati sa tatlong topic. Una po ay ang pagsisimula ng pangaral ng Panginoon sa Galilea. Pangalawa ay yung pagkatawag po ng Panginoon sa unang mga alagad. At pangatlo po ay yung pagpapalayas po ng demonyo ng ating Panginoong Jesucristo. So Mark chapter 1 verse 14 to 28. Sa verse 14 po, ito po ang sinasabi. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres, na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuman ng mga lambat na kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upaang tauhan at sumunod sa kanya. Verse 21, nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat at kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So ito pong binasa po natin, ang title po talaga nito is yung pagkatawag ng ating Panginoon. At ang passage po natin is Mark chapter 1, verse 14 to 28. So ito pong senaryo na ito ay nagsisimula sa sinabi po sa verse 14 na pagkatapos po madakip si Juan. Dahil kung babalikan po natin sa mga nakaraang pag-aaral, ay nung nabalitaan po ng ating Panginoon na si Juan Bautista ay dinakip ni Herod dahil po ang ginawa ni Juan is ipinahayag niya na yung pagkakasal ni Herod at ni Herodias ay hindi naayon sa kautusan. Bakit po? Kasi ito pong si Herodias is meron po siyang asawa. At yung asawa po ni Herodias ay si Philip na kapatid po ni Herod. Okay? So after po ipahayag ni Juan yung kanilang ginawang kasalanan, nagalit po si Herod at ipinakulong po siya. At dahil po doon, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa Galilea. At kung matatandaan po natin sa kanyang pagpunta sa Galilea, ay kailangan niya pong dumaan ng Samaria. At dito niya po nakilala at nakita yung babaeng Samaritana at ipinahayag yung mabuting balita. Okay? Then after po noon is sumunod na araw is doon na po niya nakilala yung opisyal na kung saan yung opisyal po na yun is yung anak niya ay may sakit. At dito po natin nakita na pinagaling ng ating Panginoon yung anak ng opisyal na yun sa pamagitan lamang ng salita. Then last week po is nung nasa Galilee na po ang ating Panginoon is alam po natin na nagpunta siya sa Nazareth kung saan siya ay nagturo, ibinanggit niya yung propesiya ni Isaiah na tinuturo ng ating Panginoon na siya yung hinihintay nila na Mesiyas. Pero nakita po natin na hindi siya tinanggap
ng kanyang sariling bayan at tinangka pa siyang patayin. Okay? So sa pagpapatuloy po ng ministeryo ng ating Panginoon sa Galilea, ay nandito na po tayo sa senaryo na kung saan nagsisimula ng ating Panginoon na ipahayag ang ebanghelyo or ang mabuting balita. Sabi sa verse 15, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. So ano po ba itong ebanghelyo na ito? Ano itong mabuting balita na sinasabi ng ating Panginoon? Kasi alam po natin, di ba, tayong mga mananampalataya, yung tinanggap po nating ebanghelyo is yung makikita po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 3 to 4, na sabi doon ng ating Panginoon, siya ay nilibing o siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa sinasabi ng kautusan. Yun yung alam natin na ebanghelyo. So ano tong tinuturo ng ating Panginoon? Dito po din natin yan makikita sa kanyang mga salita na sinasabi, ang binabahaging mabuting balita ng ating Panginoon is yung nalalapit na nakaharian ng Diyos. So it is the gospel of the kingdom. So naging mabuting balita ito dahil itinuturo ng ating Panginoon na siya na. Siya na yung hinihintay na Mesiyas ng mga Hudyo. At kaya po sinabi ng ating Panginoon na nalalapit na ang kaharian ng Diyos ay dahil dito nagsisimula na yung ministeryo ng Panginoon. Na kung saan yung kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, yung kanyang paggawa ng mga himala at kung sino mang tao na na-encounter niya, lahat po yun is itinuturo niya sa kanyang mission na tanggapin siya at sampalatayanan po siya. Okay? At napakaganda po dahil dito din po natin makikita yung binabahagi ng ating Panginoon. Nang sabi niya, kayo'y magsisi at manampalataya kayo sa Ebanghelyo. So yung salita po na magsisi o yung pagsisisi, ito po yung tinatawag po nating repentance sa English. At napakahalaga po nito sa isang tao na gustong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil when we say repentance po, it means na hindi lang ito yung na kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, na inaamin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. When we say repentance, it means meron kang pagbabago ng isipan. Pagbabago ng isipan saan? Sa kasalanan at gayon din sa ating Panginoon. Dahil mahirap na ang isang tao na sasampalataya sa Panginoon, pero yung kanyang tingin sa kasalanan is walang nagbago. When we say repentance, kung natatandaan niyo po, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, bago natin tanggapin ang ating Panginoon, ano po yung na-realize natin? Na-realize natin na ang kasalanan pala ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Na-realize natin na ang kasalanan pala ay ayaw ng Diyos dahil itong kasalanan na ito yung magpapahamak po sa atin. That's why there is a need for repentance. Yun yung pagbabago ng isipan natin na na-realize natin na ang kasalanan ay nagdulot ng kapahamakan. So, imbis na nandun tayo sa pagtingin natin sa kasalanan, magkakaroon tayo ng pagbabago ng isip at titingin tayo sa ating Panginoon. Na makikita natin na siya lang yung tanging daan, na siya lang yung pag-asa na meron tayo dahil doon tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Yun po yung magandang bagay na tinuturo po sa atin ng Panginoon. There is always a need for repentance. And kahit naman po sa atin na mga mananampalataya nandun pa rin po yung pagbabago ng ating isipan. Bakit po? Kasi alam na po natin na tayo ay pinatawad ng Diyos. Alam na po natin yung buhay natin ay hindi na para sa atin, kundi para sa Panginoon. That's why kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, mahalaga na maging laman po ng puso natin is hindi lang po tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Pinapahayag natin sa Diyos kung ano yung kasalanan natin. At hindi lang natatapos doon, kundi intentional, gusto natin na patuloy na baguhin ng Diyos yung ating mga isipan. Kaya po napakahalaga na bilang mga mananampalataya is nandun po lagi yung pagkilala natin sa habag ng ating Panginoon. Kasi doon natin makikita na ang naisin pala ng Diyos ay patuloy tayong baguhin at patuloy nating kilalanin ang ating Panginoon. At isa pa na napakagandang makikita po natin dito is nagsisimula pa lang po ang ating Panginoon sa ministeryo niya. Okay? And dito ay pinapahayag na ng Panginoon na gusto niya na ang mga Hudyo, iniimbitahan niya yung mga tao doon na magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Iniimbitahan ng Panginoon na sila ay tanggapin nila
ang ating Panginoon. Okay? Imagine po natin 3 years yung ministry ng ating Panginoon. At sa lahat ng yun, isa lang po yung nais niya. Na sa lahat ng kanyang ginawa sa mga tao, ang naisin niya po is kanila or sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. That's why ang tinuturo po dito ng ating Panginoon, repent and believe the gospel. Kahit po sa atin, kapag tayo po ay nag-share ng magandang balita, yun din po yung lagi rin po nating i-share. Repent and believe the gospel dahil hindi po nagbabago yung pagtawag ng ating Panginoon. Na kapag ang isang tao gusto niya sumampalataya sa ating Panginoon, yung isang tao na yun is kailangan muna na magsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo. Diba? So next naman po is sa verse 16 to 20. Ang sabi po dito, sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya na sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila yung mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuman ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. So dito naman po ay makikita po natin yung ikalawang pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang first disciples. Dahil kung babalikan po natin, unang tinawag ng ating Panginoon sila Andres, sila Pedro, sila Philip, Bartolome, sila Juan, nung sa John chapter 1. Diba po, nung pinahayag ni John the Baptist na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun yung unang pagkatawag ng ating Panginoon. At dito po sa Mark chapter 1, verse 16 to 20, is makikita naman po natin yung ikalawang pagtawag ng Panginoon. But this time po, is meron silang ginagawa. Ano po yun? Sila po ay nagtatrabaho. At sa panahon po ng ating Panginoon, yung kanilang trabaho ay hindi lang basta-basta pwedeng iwan yun. Bakit po? Kasi sa panahon ng ating Panginoon, ang pangingisda po ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng mga Romano. So, ibig sabihin, kapag gusto nilang mangisda, kapag gusto nilang magtrabaho, kailangan nilang kumuha ng lisensya. Okay? At ganun din po, is nagbabayad din sila ng buwis. At ang sabi pa nga is nasa 30 to 40% ng kanilang kinikita ay napupunta sa buwis. Okay? So, ganun po kahirap yung kanilang trabaho. Na meron din silang pinapakain. At yung mga nahuli po nilang isda is hindi naman po nila kinakain yun eh. Binebenta pa po nila. At ang sabi po is kapag dadali na nila sabihin na natin sa market, meron pa rin pong buwis doon. Diba? So, kung ma-imagine natin, mahirap yung situation nila. Mahirap i-give up yung isang araw na hindi ka magtatrabaho kasi ang daming mawawala. Pero ang ikinaganda po dito, the moment na tinawag sila ng ating Panginoon, ang ganda kasi sinabi doon, agad silang umalis at sumunod sa ating Panginoon. Isa lang naman po ang sinabi ng Panginoon eh. Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. And ang Biblia hindi naman po binanggit kung ano yung naiisip nila that time, kung ano yung nararamdaman nila, or kung paano nila naintindihan yung sinabi ng ating Panginoon. Okay? And may nagsasabi nga na yung kanilang pagsunod is dahil na-excite sila. Dahil di ba na sa mga pinag-aralan po natin before, nakita natin na kinilala nila ang ating Panginoon as the Messiah. Okay? So nung tinawag ng Panginoon, yung mga unang alagad, na-excite sila. Bakit? Kasi ang akala nila, dito na magsisimula yung paghahari ng Panginoon sa lupa. Dito niya natitipunin yung mga Israelites na nasa bihag ng Romano para i-establish na yung kingdom ng ating Panginoon. Okay? Pero kung ano man po yung dahilan nila is hindi po natin talaga alam. Pero ang isa pong hina-highlight ng Biblia is that nung tinawag sila ng Panginoon, sila ay sumunod agad. At
yung pagsunod po na yun, yung simpleng pagsunod po nila, ito yung naging paraan para ma-witness po nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po sa 3 taon na sila ay sumusunod sa Panginoon, ano po yung nasaksihan nila? Nasaksihan nila yung mga gawa ng Panginoon, narinig nila yung mga sinasabi ng Panginoon that proves that He is the powerful and holy Son of God. Sa kanilang pagsunod sa Panginoon, natuto sila to have the same compassion, to have the same boldness, to have the same commitment na ma-equip sila bilang mga mamamalakaya ng mga tao. At alam naman po natin sa Acts, sa mga letters, nakita po natin na na-fulfill yung pagkatawag nila or pagkatawag sa kanila ng ating Panginoon. Dahil dito natin nakita na sa kanilang buhay, ang naging goal na lang nila is yung hanapin ang mga naliligaw at dalin sila sa ating Panginoon. So, totoo na naging fishers of men po sila. Okay. At ano po yung makikita po natin dito? Mapapansin po natin, mangingisda lang po sila. Okay? And they are not great men of faith. Bakit? Kasi sa 3 taon na pagsunod po nila sa ating Panginoon, nagpe-fail pa rin po sila. Kung naalala niyo po, si Pedro, tinatwa ang ating Panginoon, si Judas, is binetray ang ating Panginoon, si Tomas, nagduda sa ating Panginoon, at merong mga tinuturo ang Panginoon na hindi pa rin nila naintindihan. Diba? So, nung tinawag sila ng Panginoon, they are just a simple citizen katulad po natin. They are not great men of faith. Pero yung simpleng pagsunod po nila sa tawag ng Panginoon, is doon po nagsimula na kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Dahil though wala silang masyadong alam patungkol sa mga ganong bagay, pero isa po na meron sila is kasama nila ang Panginoon. And ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, we're not just believers of Jesus Christ, kundi followers din po tayo ni Jesus Christ. Pero hindi agad strong yung faith natin. Pero the more na mag-spend tayo ng time with Jesus, the more tayo na nag-aaral ng kanyang mga salita, nagiging teachable tayo. At doon po tayo nag-grow. And bilang mga mananampalataya, meron tayong naisin na maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. And it is a reminder po sa atin na hindi lang tayo pwede or hindi lang tayo dapat basta mag-rely sa spiritual gifts natin. Hindi lang tayo pwedeng basta mag-rely sa naisin mo na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga apostol, doon din po sila nag-fail eh. Kung naalala niyo po si Apostol Pedro, nung narinig niya po yung unang pagkakataon na ibinahagi ni Jesus na ako ay mamamatay, ako ay huhulihin, anong sinabi ni Apostol Pedro? Lord, hindi maaari yan. Hindi ko papahintulutan yan. Pero sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Sagabal ka sa aking mga plano. Diba? So, nandun yung desire ni Peter. Pero, hindi siya nakinig sa ating Panginoon. That's why, bilang mga mananampalataya, sobrang halaga na tayo po is nagte-take time tayo na matuto sa ating Panginoon na intindihin yung kanyang mga salita. Dahil maaaring sa isang mananampalataya, pwede kang laging present sa church. Pwede kang maging active sa ministry. Pero hindi ka na consistent nag-aaral ng salita ng Diyos. Iba po kaya napakahalaga na kung ninanais nga natin na sumunod sa ating Panginoon, dapat lagi din nating naisin na matuto mula sa Panginoon at mula sa kanyang mga salita. Dahil yun din po yung sinasabi ng Bible. Sa 2 Timothy, di ba sabi ng sumulat, ang salita ng Diyos, useful yan. Para saan? For teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that every servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay, so just like sa mga disciples, tulad natin, inanais natin sumunod sa Panginoon, pero nung una, we are not great men of faith. Di strong yung faith natin. Pero ang magandang bagay dito is nandun po yung pagkilos ng Panginoon. Once you decided to follow Jesus, there is the power of God at work. Okay? So sa verses 21 to 28, ang sabi po dito,
Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat at kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumisigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka," at lumabas ka sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, "Ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod." At agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. So dito naman po is katulad din po na napag-aralan po natin last week, ang ating Panginoon is nagturo din po siya sa sinagoga. Pero this time po, nasa Capernaum naman po siya. So same scenario lang po, namangha yung mga tao nang marinig nila yung pagtuturo ng ating Panginoon. Pero ang pinagkaiba po dito is habang nandun po sila sa sinagoga, ay merong pumasok na isang lalaki na sabi, siya ay inaalihan ng masamang espiritu. At nung nakita po ng masamang espiritu ang ating Panginoon, na-recognize niya agad kung sino si Jesus. Diba ang sabi niya dun, "You are the Holy One of God." So makikita po natin dito, kahit sa mga demonyo, meron pong authority ang Diyos. They are limited lang sa kung paano or kung ano yung pinapahintulutan sa kanila ng Panginoon. That's why the moment na nakita po nila ang ating Panginoon, natakot sila eh. Bakit? Kasi alam nila kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Kasi yun din po yung mga nangyari sa susunod na verses na nung nabalitaan ng mga tao yung kapangyarihan ni Jesus Christ, nagdala na po sila ng mga tao may sakit, nagdala na sila ng mga tao na sinasabihan ng masamang espiritu. Pero ang nakakalungkot po dito is that nakikita po natin na ba't wala pa rin silang pananampalataya. First hand, na-witness po nila yung kapangyarihan po ng Diyos. Pero ang naging focus na lang po nila is kung ano yung ginawa ni Jesus at hindi kung sino si Jesus. So napakalaking bagay po yung na-miss nila na opportunity po na yun. At sa atin din po is ganun din po eh. Sa panahon po natin ngayon, kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, even po sa atin ng mga mananampalataya, sa araw-araw po ng buhay natin, there are times na nami-miss out po natin kung sino si Jesus. There are times that we're just waiting kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin, rather than kung paano tayo actively magsisik, kung paano natin kilalanin ang ating Panginoon. Kasi sobrang ganda ng description ni Jesus sa Bible. He is the Holy One, He is the Lamb of God, at napakarami pong bagay, marami pang paraan kung paano po natin kilalanin ang ating Panginoon. At isang bagay po na makikita po natin dito is that sino po yung mga nakarinig nung sinabi ng demonyo na yon? Yung mga Hudyo, yung mga nagtuturo ng kautusan, at sino pa po? Yung mga disipulo. Yung mga tao na nag-decide na iwan yung kanilang trabaho just to follow Jesus. So nakikita po natin yung progress. Nakikita po natin yung sa book ng Mark is pinakita na ini-invite or ninanais ng Diyos na sumunod sila Pedro, sila Juan sa kanya. And after po nun, yung sunod na encounter is kung saan na-witness po nila yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. At ganoon din po sa tao na nagnanais na sumampalataya sa ating Panginoon, na nagnanais na yung kanyang buhay sumunod sa ating Panginoon. Yes, merong sacrifice, merong cost sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano po yun? Diba sabi po sa Matthew 16 verse 33, sabi ng ating Panginoon, kung sino man yung gustong sumunod sa akin, is i-deny niya yung kanyang sarili, pasanin niya yung kanyang krus, at sumunod sa akin. It means na unang-unang bagay na sinasacrifice
ng isang mananampalataya is yung kanyang sarili, kung sino siya before. Dinedenay na hindi na ikaw yung hari ng buhay mo, hindi na ikaw yung masusunod sa buhay mo, and willing ka na yung dating ikaw ay kasama na ipinako ng ating Panginoon dun sa krus. Na yung kasalanan mo ay binayaran na ng ating Panginoon. Therefore, meron ka ng bagong pagkatao. And ganun din po, di ba, sa Romans 12 verse 2, ang isang mananampalataya, ninanais mo na sumunod sa ating Panginoon, in order to follow Jesus, one must renew his mind and do not be conformed sa pattern ng mundo. Kasi dito po yan magsisimula sa pag-iisip po natin. Kung paano po natin tingnan yung mga bagay, kung paano po natin tingnan ang ating Panginoon. Diyan po magbabago at diyan po magbubunga or diyan po magsisimula yung pagbunga ng ating mga pagkilos na kung saan ang ninanais po natin ay sumunod sa ating Panginoon. At gayon din po katulad ng mga alagad, iniwan po nila yung kanilang mga trabaho para sumunod sa ating Panginoon. So, hindi po ibig sabihin na kung ano man yung meron ka, nagtatrabaho ka ngayon, or nag-aaral, is kailangan mong i-give up yan para maglingkod ka sa Panginoon. It's just that nung araw na iyon, is tinawag sila ng Panginoon, and meron silang mahalagang ginagawa. Nagtatrabaho sila. Okay? Pero mas naging matimbang ang Panginoon sa kanila. At ganoon din po sa atin. Ano yung mga bagay na pumipikil sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon? Ano yung mga bagay na kailangan mong i-sacrifice so that you can walk in commitment sa buhay na tinatawag ka ng Panginoon? Kasi alam po natin na ang Diyos siya ay mabuti. Yes, tinawag niya yung kanyang mga alagad, pero naniniwala tayo na hindi niya sila pinabayaan. And naniniwala tayo na nandun din yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang sa atin, sa mga ginagawa natin bilang mga Kristiyano, kundi even sa mga bagay na give up po natin para sa ating Panginoon. Kaya po yung buhay ng isang mananampalataya, napakapalad mo kung sinusunod mo ang Panginoon. Kung pinipili mo na sundin din ang Panginoon sa buhay mo sa araw-araw. Kasi meron po ba rito? Meron po ba rito nung sumampalataya sa Panginoon is nanghihinayang sa buhay niya noon? Meron po ba rito na nagsisi nung naging Kristiyano siya? Di ba po wala? Kasi katulad po ng mga disipulo, nung pinili nila na iwan yung kanilang mga ginagawa at sumunod sa ating Panginoon, ano yung nasaksihan po nila? Nasaksihan nila yung kapangyarihan, yung kadakilaan ng Panginoon, nasaksihan nila kung sino siya. At ganun din po sa atin, ng mga mananampalataya. Dahil pinili po natin na manatili sa relasyon mo sa Diyos, ano yung na-experience mo? Daily nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Daily nakikita mo kung sino ang Diyos na nagbigay na kanyang buhay para sa'yo. Kaya yes, there is a cause for following Jesus. Pero ang maging mindset po natin dito nawa is mas tinitingnan po natin ano yung bagong buhay na meron ka sa Panginoon. Kasi yun po yung isang bagay na maasahan po natin. That is a faithful saying na we can assure na yung sinasabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work sa atin will bring it to completion on the day of our Lord Jesus Christ. At yun po yung hinihintay ng mga mananampalataya. Kaya ito po is malaking paalala po sa atin. Yes, bilang mga mananampalataya, you are a follower of Jesus Christ. Meron kang mga sinasacrifice. Meron kang mga ipinagpapalit just to live the life na ninanais ng Panginoon. At isang bagay po yung nakita po natin, hindi po natin ito pagsisisihan.